Hello guys, so kumusta kayong lahat? So medyo bad news no kasi yung kasama natin na Kami 4 ay aalis na siya kasi mapipace out na po siya at kailangan niya ng palitan ng bagong-bago ngayon na Kami 5. So yung Kami 4 guys, yan yung pinakauna ko talagang cutter sa buong buhay ko. So nabili ko siya siguro mga August ng 2020 tapos hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. So kung gusto mo pang humabol at mag-avail ng Kami 4, meron pa po kami mga natitirang stock. Actually, itong stock na to ay hindi na to dun sa may dati naming supplier. So naghanap na lang kami ng ibang supplier na meron pa silang mga stock ng Kami 4 kasi nga nauubusan na talaga. Tapos yung Kami 4 na white, wala na po talaga tayong mabibili. So ang meron na lang po ngayon ay pink na Cameo at syempre yung black na Cameo. So ang susunod guys sa Kami 4 is yung Kami 5 na po. So sa mga nagtatanong again, ano ba pinagkaiba ng Kami 4 at Kami 5? Actually meron akong ginawang vlog tungkol dyan, pero para isama rin na lang, no? Yung Kami 5 guys is mas mabilis siyang mag-cut at yung Kami 5 guys ay mas tahimik siyang mag-cut. Pero hindi kasi guys yun ang pinaka-highlight sa lahat ng Kami 5. Ang pinaka-highlight talaga dyan guys is eto. Ay kaya niyang gumamit itong electrostatic na cutting mat. So sa Kami 4 kasi guys, ang ginagamit natin na itong ordinary na cutting mat, yung merong pandikit. Ang problema kasi dito, no, kapag naubusan to ng pandikit, tinatapon na lang to. Paulit-ulit tayong bibili nito kasi nga paulit-ulit lang nawawalan to ng pandikit. So yun guys, ang sinolusyon na ng Cameo, kaya siya gumawa nitong electrostatic na cutting mat. Imbis na guys, na pandikit yung ginagamit niya para dumikit guys yung mga sticker sa kanya habang ginakat mo, ang ginagamit niya guys is kuryente. Okay, so kapag in-on mo to at nakakabit to guys sa may Kami 5, ang mangyayari niyan guys, no, hihigupin niya yung pinaka-vinyl mo, yung pinaka-sticker mo, kaya para siyang nakadikit dun sa may cutting mat. So guys, ang gagawin natin ngayon is magka-cut tayo using our Kami 5 at syempre gagamitin natin yung electrostatic na cutting mat. Meron tayo ditong sample, nagpapagawa sa atin to lagi, no, si Sir Jared Yanga. Siya yung may-ari na Master Lodi Works. No? So ito paulit-ulit na lang rin namin to ng mga customer. So usually yung mga customer talaga namin sa printing, eh mga paulit-ulit na lang. So sila-sila na lang rin yun guys. No? Halos di na kami nagdadagdag ng mga bagong customer. Kasi nga gusto ko guys, ang focus ko ay dun sa mga original na mga customer namin. Gusto ko lagi na ibigay yung the best dun sa mga lumang customer. Parang katulad ni Sir Jared ng Master Lodi Works, ay paulit-ulit sila magpagawa. Kasi mahirap talaga guys maghanap ng bagong customer. So ang gagawin natin ngayon, kiklik lang natin tong panels, then click natin tong page setup. No? Kasi ang setup kasi natin dito, na default ay meron tayong cutting mat. Eh, hindi nga tayo gagamit ng cutting mat. Ang gagamitin talaga natin ngayon ay yung electrostatic na cutting mat. So yan, machine, gagawin natin dito is Kami 5. Tapos feed type is manual. Tapos dito guys, ang pipiliin natin is electrostatic na cutting mat. Tapos yung media size natin, syempre A4. Press natin tong send, tapos click lang natin dito. Piliin natin guys yung Kami 5. Tapos, punta na tayo doon sa may Kami 5 natin. So dito naman guys sa may Kami 5, no, so same lang rin naman siya ng Kami 4. So ilalagay natin dito yung USB cable at syempre dito yung power cable. Yung USB saka yung power cable guys, pareho lang rin sa may Kami 4. Pero ang pinagkaiba niya sa may Kami 4 kasi pag pinindot mo to ng mabilis lang, mag-on na siya. Dito hindi guys, kailangan tagalan mo siya. Yun, so narinig nyo na umandar siya, di ba? So ito naman guys yung ating electrostatic na cutting mat. So kapag in-unbox mo to, ang laman lang naman is yung mismong electrostatic na cutting mat na wala naman siyang ibang kasama sa may box. So gagawin natin guys, isusuksok lang natin siya dito. Yan, may maririnig naman kayo ditong clicking sound. So kapag na-setup na natin to guys, itong electrostatic na cutting mat, wag nyo guys aalisin to. Kasi nung una inalis ko to, nagkamali ako kasi nangangapa pa nga ako. Yan, so ilagay nyo lang siya na ganyan. Tapos pwede nyo na siyang i-on, may on button dito. Yan, so isang pindot lang siya. So papansin nyo na itong plastic na to, hinigup niya na. Yan o, kanina madali siyang alisin eh. Ngayon hindi na siya madaling alisin. So kapag ka naka-phototop kayo guys, na maganda alisin nyo sa may gilid. Yung tuktok, kahit itiran nyo na lang para mas maikapitan siya. Yan. So pag inalisan natin guys yung gilid, so ilalagay na natin siya dito. Tapos tingnan nyo to guys, kapag nilapat ko siya, yan o, hinihigup siya. Kita nyo, hindi na siya masyadong naaalis. Dito rin. Dito sa may taas, dikitan natin para hindi sumabit. Kasi guys, ang ordinary na cutting mat, di ba, meron tong pandikit. Eh kapag ka naubusan to ng dikit, ang ginagawa natin, tinatapon natin to. So sayang, di ba, paulit-ulit natin tong tinatapon. Ito nga guys, medyo may presyo siya, pero in the long run, makakatipid ka dito, no, kasi hindi ka natapon ng cutting mat. Tapos ang susunod natin na gagawin guys, itutulak nyo lang to. Tapos syempre, bipresyo to, parang sa cutting mat rin. Yan, para kainin siya. Syempre, doon tayo sa may Silhouette Studio natin. Ang gagawin natin guys, ay ipipress na natin tong send. Perfect na yung cut ko dito, pero napakaraming trial and error ang pinagdaanan ko bago ko ma-perfect yung cut. So konting tiis lang guys at konting pasensya lang po, no, magagamay nyo rin pong gamitin itong electrostatic na cutting mat. So guys, ito natapos na natin siyang i-cut, no. So gawin natin ay hilahin lang natin to para lumabas. Yan, tapos pwede na natin tong baklasin.
So makikita nyo guys na nakadikit pa rin siya dito sa ating electrostatic na cutting mat. Yan, so hindi pa rin siya naaalis. So pwede natin patayin yung electrostatic na cutting mat, no, para mawala yung dikit niya. Yan, tapos pwede na natin siyang alisin na isa-isa na mabilisan lang. So makikita nyo guys na perfect yung cut natin. Kasi guys, ito ang best use talaga nitong electrostatic na cutting mat, no, kapag ka nagka-cut ka ng die cut na kamukha nito, nakakapit siya dito. Kasi kapag ordinary na cutting mat yung ginamit mo tapos naubusan siya ng pandikit, no, magwawatak-watak yan, maghihiwalay-hiwalay ito. Yan, di ba nakakapit siya ng ganyan? So kapag wala na tong dikit, ay maghihiwalay-hiwalay na to, no? So hindi ka guys pwedeng mag-die cut kapag yung ordinary na cutting mat mo is wala na siyang pandikit. Syempre kapag tapos mo na siyang gamitin, meron ditong pindutan, dalawang to. So ipipress mo lang siya, tapos mahuhugot mo na siya. So guys, yan yung pinaka-demo natin ng electrostatic na cutting mat, no? Again guys, yung electrostatic na cutting mat, hindi siya mura. So medyo may presyo to guys, pero ang kinagandahan nga nito, no, in the long run is makakatipid ka. Kaysa nga naman bili ng ordinary na cutting mat na nauubusan ng pandikit. So ilang beses ka na siguro guys na nagtapon nito. Kapag ka tumagal guys, mas malaki pa guys yung magagastos mo sa ganito kaysa bibili ka guys ng electrostatic na cutting mat. So sa mga gusto mag-avail guys ng Cameo, no, meron kaming binibenta dito sa aming shop. Yun nga, Cameo 4, meron pa tayong limited stocks. At syempre yung Cameo 5 guys, meron rin tayong binibenta dito sa may The Printing Shop. Tapos yung electrostatic cutting mat guys, no, pwede nyo kami i-PM sa aming page, The Printing Shop, kung gusto nyo mag-avail nun. Or siguro maglalagay na lang rin ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba guys nabibili yung electrostatic na cutting mat. At check nyo na lang dyan guys, no, kung magkano ba yung presyuhan niya ngayon. So ang isa pa guys sa kinagandahan ng electrostatic na cutting mat, hindi mo na kailangan gumamit ng Cameo bridge, no, kasi yun na rin yung pinaka-bridge mo. Kaso ang problema nga lang doon is nakita nyo naman na kailangan nyo na mas mahabang mesa kasi nga guys, no, hindi yun pwede na nakalundo kasi baka mahulog yun. So again, maraming salamat kay Sir Jared ng Master Lodi Works, so sa paulit-ulit na nagpapagawa sa amin ng sticker, at dun sa mga OG o yung mga original na nagpapagawa sa amin ng sticker mula pa noon. So maraming salamat po sa inyong tiwala sa The Printing Shop, at mula nung maliliit tayo hanggang sa lumaki na yung mga negosyo natin, no, hanggang ngayon magkakasama pa rin tayo. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, wag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sa sagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshop@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.